Ating lilinawin at susuriin ang teaser trailer na inilabas ng Netflix, lalo na ang unang bahagi nito na hindi lubos na naunawaan ng ilan. Bukod dito, tatalakayin din natin ang tungkol sa Season 3, ano ang magiging nilalaman nito, pati na rin ang mahahalagang detalye gaya ng direktor, pangunahing manunulat, at ang studio na responsable sa animation. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, taren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Teaser trailer ng Season 3, pag-usapan natin. Sa unang bahagi ng trailer ng Record of Ragnarok Season 3, agad nating mapapansin ang impormasyong inilalahad tungkol sa tagumpay ng anime sa pandaigdigang saklaw. Sa unang panel, makikita ang nakasulat na Top 10 in 84 territories, habang sa sumunod na panel naman ay number 1 in 17 territories. Upang linawin, ang unang panel ay nangangahulugang napabilang ang Record of Ragnarok sa weekly global top 10 and English series sa kabuoang 84 na bansa. Samantala, ang ikalawang panel naman ay nagpapakita na nakuha ng serye ang number 1 spot sa today's series top 10 sa 17 na bansa, kabilang narito ang Japan. Hindi maipagkakaila ang kasikatan ng Record of Ragnarok bilang isang battle action anime, na tinangkilik hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo, kasama na rin syempre ang Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng trailer, ipinakita ang isang maikling flashback ng mga nakaraang laban mula sa mga naunang season. Sa Season 1, nasaksihan natin ang mga sagupaan sa pagitan ni Thor at Lobo sa Round 1, Adam at Zeus sa Round 2, at Poseidon at Sasaki Kojire sa Round 3. Pagdating sa Season 2, naganap ang matitinding laban ni Heracles at Jack the Ripper sa Round 4, Raiden Tamiman at Shiva sa Round 5, at ang pinakahuling napanood nating sagupaan, ang labanan ni Buddha at Zero Fuko, kasama si Heian sa Round 6. Ngayon, sa nalalapit na Season 3, na kasalukuyang ginagawa na, binigyan tayo ng maikling pagsilip sa inaabangang Round 7, ang sagupaan ng dalawang hari. Sa isang panig, naroon ang unang emperador ng China, Qin Shi Huang, bilang kinatawan ng sangkatauhan. Sa kabila naman, makakaharap niya ang hari ng Netherworld, ang kinikilalang makapangyarihan at iginagalang sa buong kalangitan, si Hades. Walang dudang magiging isang matinding laban ito na siguradong aabangan ng lahat. Bukod sa kanilang labanan, isa sa mga pinakahinihintay ng mga tagahanga ay ang backstory ni Hades. Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang isang matinding digmaan sa kalangitan kung saan nagsanib puwersa ang mga Greek gods upang labanan ang mga higanteng pinamumunuan ng primordial goddess na si Gaia. Isang marahas at matagalang labanan ang naganap, na nagdulot ng matinding pagdanak ng dugo sa magkabilang panig. Ngunit hindi lang iyan, ipapakita rin sa anime kung paano hinarap ni Hades, mag-isa, ang mga tumakas na Titan sa Tartarus. Hindi siya natinag, at tuluyang nilipol ang lahat ng mga kalaban. Isang napakabangis at kapanapanabot na eksena ang dapat abangan. Samantala, hindi rin papahuli ang backstory ni Qin Shi Huang, na nagbigay diin sa kanyang pambihirang lakas at kakayahan. Sa kwentong ito, makikita natin kung paano niya hinarap ang isang napakalakas na demon god na tinatawag na Chiyo, isang nilalang na sinasamba ng maraming tao. Sa loob ng 6 na araw, nagpatuloy ang kanilang matinding labanan, at sa huli, nagwagi si Qin Shi Huang, mag-isa niyang pinabagsak ang dambuhalang demon god. Isang nakakikilabot na tagpo ang makikita natin sa anime, kung paano sa mismong panahon niya ay pinatunayan niyang sapat ang kanyang lakas upang durugin ang isang Diyos. Tunay ngang kamangha-mangha ang unang emperador ng China. Sa kabuuan, ang Season 3 ng Record of Ragnarok ay puno ng inaabangang mga sagupaan, matitinding eksena, at mas lalong lumalalim na kwento ng mga makapangyarihang mandirigma. Tiyak na magiging isang malaking tagumpay muli ang season na ito, at siguradong hindi tayo bibigwin ng anime sa paghahatid ng aksyon, emosyon, at hindi malilimutang laban. Dumako na tayo sa pinakamahalagang detalye na dapat ninyong malaman, ang direktor na hahawak ng Season 3 ay si Koichi Hatsumi. Siya ang naging direktor ng kilalang Tokyo Revengers. Bukod pa rito, siya rin ang direktor ng Blue Exorcist Season 2 at nagsilbing episode director para sa Deadman Wonderland at iba pang sikat na anime. Para naman sa pagsusulat ng kwento, ang punong manunulat ay si Yasuyuki Muto, na kilala sa kanyang mahusay na trabaho sa pelikulang Mobile Suit Gundam, Hathaway's Flash. Dahil sa kanyang kakayahang maghabi ng makabuluhang salaysay, maaaring asahan ng mga tagahanga ang isang masusing at kapana-panabik na kwento. Sa character design, dalawang mahuhusay na propesyonal ang nagtulungan. Si Yoko Tanabe, na naging character designer ng Handyman Sato in Another World, at si Nao Kawashima, na nagdisenyo ng mga karakter sa Pretty Rhythm, Aurora Dream.
Samantala, ang musika ay likha ng tanyag na Yasuharu Takanashi, na siyang nasa likod ng mga iconic na soundtrack ng Naruto at iba pang kilalang anime. Sa larangan ng animation production, nananatiling pangunahing studio ang Yamata Company. Gayunpaman, sa Season 3 ng Record of Ragnarok, makakasama na nila ang Morrow Animation. Bagamat bahagyang bumuti ang kalidad ng animation sa ikalawang season ng Record of Ragnarok sa pangangasiwa ng Yamata Company, marami pa rin sa mga masugid na taga-subaybay ang nananatiling hindi lubos na nasisiyahan, lalo na pagdating sa matitinding eksena ng labanan. Marami ang nakapansin na bagaman may pag-unlad, hindi pa rin ito natugunan ng buo ang inaasahang antas ng kalidad, partikular sa fluidity at impact ng mga action sequences. Dahil dito, mataas ang inaasahang ambag ng Morrow Animation sa ikatlong season, lalo na sa pagpapahusay ng mga eksena ng labanan upang mapantayan o mahigitin pa ang inaasahang kalidad ng mga manunood. Para sa mga may pag-aalinlangan sa kakayahan ng Morrow Animation, narito ang ilang proyekto na kanilang pinaghusayan. Isa sa mga ito ay The Kingdoms of Ruin, isang anime na kilala hindi lamang sa madilim at brutal nitong tema kundi pati na rin sa mataas na kalidad ng animation. Bukod dito, naging bahagi rin sila ng produksyon ng The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash, na kapansin-pansin din ang husay sa pagkakagawa. At para sa mga nais ng konkretong ebidensya, makikita mismo sa opisyal na website ng Morrow Animation na kabilang ang Record of Ragnarok sa kanilang mga proyekto. Sa dami ng anime na kanilang pinaganda at sa husay ng kanilang animation quality, hindi ba't masasabi nating isa silang malaking tulong sa produksyon ng Season 3. Kung nais mo pang makita ang kanilang galing, marahil ay mapapasabi ka ng sana all matapos mong malaman na kabilang din sila sa mga studio na tumulong sa pagpapaganda ng Overlord 4 at Attack on Titan, the final season. At kung hindi ka pa rin kumbinsido, kasama rin sa kanilang portfolio ang Boruto, Naruto Next Generations at Lupin the Third Part 6. Nang makita ko ang mga anime na ito sa kanilang listahan, agad kong naisip na may magandang aasahan tayo sa paparating na season ng Record of Ragnarok. Para naman sa mga nagsasabing hindi kilala ang Morrow Animation at nag-aalala sa kalidad ng animation dahil dito, marahil ay kulang lamang kayo sa pagsasaliksik. Ngayong nailatag ko na ang mga ebidensya, sana kahit papaano ay nabawasan ang inyong pangamba at mas mapanatag na kayo sa magiging kalidad ng Season 3 ng Record of Ragnarok. Sa mga sabik na naghihintay naman ng Chapter 100 ng Record of Ragnarok, pati na rin ng bagong kabanata ng The Apocalypse of the Gods at Jack the Ripper Case Files, may magandang balita para sa inyo. Ang tatlong manga na ito ay sabay-sabay na ilalabas ang kanilang pinakabagong kabanata ngayong ika-26 ng Marso. Ibig sabihin, 7 tulog na lang, at sa wakas ay matutunghayan na natin ang mga susunod na kaganapan sa kanilang mga kwento. Para naman sa mga hindi pa masyadong pamilyar sa Jack the Ripper Case Files, isang mahalagang detalye ang dapat ninyong malaman, sa manga na ito, na in-name drop na ang isang kilalang Diyos sa kwento. Bukod pa rito, ang katawan ni King Arthur ay sinasabing nahihimlay sa Avalon, isang mahiwagang lugar na magiging sentro ng isang napipintong digmaan, ang matinding labanan sa pagitan ng Ultra Super Alliance at Royal Dragoons. Ngunit isang bagay ang talagang nakakagulat, bakit sa mismong lugar kung saan nakahimlay si King Arthur itinayo ng Royal Dragoons ang kanilang laboratorio. Isang bagay itong tila puno ng misteryo at palaisipan. Ano nga ba ang lihim na kanilang itinatago? Ano ang tunay nilang pakay sa Avalon? Ilang araw na lang at unti-unti na nating matutuklasan ang kasagutan. Kaya't manatiling nakatutok at huwag palampasin ang paparating na kabanata. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahinga, sindihan, consistent kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang kapay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ang taglay, ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento, nangongo.